Okay, so ngayon ang pag-uusapan naman po natin is tungkol sa salvation o ang pagkaligtas. So, one of my platform is this social media. So, why not gamitin ko itong social media na to share the gospel or to share the word of God. Yes. Sa mga nakakaalam, mag-review lang tayo. Yeah. Sa mga hindi pa, maraming salamat sa panonood. I pray that you will understand and the Holy Spirit will be with you. God will give you wisdom and understanding para naman po makasunod tayo, and then sana sa huli maintindihan natin, and praise God if that will happen. Yes. So, ang topic natin is, what is salvation? How is it? And then, why do we need salvation? Bakit nga ba? Yes, I have here my manual. And then, I have here my Bible. Yeah. So, habang nasa Singapore ako, nag-enroll po ako sa Bible teaching class doon sa church. Ayan, so they taught us all the key points or yung mga biblical context and everything. And then, I am reading also my Bible. Kaya kahit papano naman naintindihan ko talaga siya. And then, with the help of the Holy Spirit and with the wisdom that God's given unto me, yung sabi kasi din nila, panapanahon din yan kung kailan mo maiintindihan. So, kailangan na natin start. Okay. So, salvation is a gift. Isa siyang regalo. Sino yung regalo na yan? It's Jesus. Yes. Okay. Mahahanapan siya sa John chapter 3 verse 16. Sa mga nakaka-memorize is, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life." So, sa word pa lang na yun na, for God so loved the world. So, papasok na dito yung grace of God or grasya. So, what is grace nga ba? Ayan. So, ang grace pala is the love of God, the mercy of God. Dahil sa grasya ng Panginoon, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ayan. So, sa mga naniniwala po sa Trinity or sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naiintindihan po natin yan. So, that's John 3:16. And then, makikita din siya sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi dito, "It is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Dahil sa grasya or grace, tayo ay na-save. Hindi sa ating mga gawa para ni isa walang magmayabang. Ngayon, ang tanong, ikaw ba, kaya mo ba na ibigay yung sarili mong buhay para sa kaligtasan ng taong yun na hindi mo kilala? So, hindi mo siya pamilya, stranger siya, tapos ibibigay mo yung buhay mo. So, parang ganon siya. Yan. So, that's the salvation. It is a gift. And, ang isang pagkakakitaan pala kung nasa atin ang salvation or ang pagkaligtas, ang taong yun ay there is a joy of forgiveness sa kanyang puso. Kasiyahan na humingi ng tawad at kasiyahan na magpatawad. Mahirap, no? Yes, ang hirap. Sabihin natin, okay, pinatawad na kita, pero hindi mo nakakalimutan, di ba? Tapos, ang isa pang pinakamahirap, yung ikaw yung hihingi ng tawad. Alam mong may kasalanan ka sa taong yun, pero dahil sa pride or dahil sa nahihiya ka, you cannot do it. Hindi mo kayang pumunta doon para kausapin siya and say sorry. Kapag kiniklaim pala natin na tayo ay saved na, okay, maraming nagkiklaim, pero may pakakitaan ba siya na you are saved? Kasi sa mga unbelievers, yun yung tinitingnan nila. Kung hindi kasya yung sasabihin mo lang na, I am saved, pero hindi nila nakikita sa gawa mo. Kaya karamihan ng mga unbelievers, marami silang tanong sa mga nagsisimba na sinasabi sila ay believers. They are asking, oh, yun believer daw siya, Christian daw siya. Pero bakit ganun? Umiinom pa rin siya, nagbababae, ganun. So again, first,
What is salvation? Salvation is a gift, and that gift is Jesus Christ. And if you have that salvation, you should have this joy of forgiveness. Kaya parang mahihiya ka naman na sasabihin mong you are saved if you cannot even forgive that person na nagkasala sa'yo. Or hindi mo man lang kayang magsabi ng sorry sa tao na ginawan mo ng kasalanan. And you are claiming that you are a Christian, that you are a believer, and you are saved. Yun yung testimony ko last na sinasabi ko. Akala ko yung faith ko andito na. Mali pala ako. Nasa baba pa. It's like simple pag napapakinggan siya. Joy of forgiveness, but I admit, it's very hard. Yung iba nga napakahirap man lang nilang sabihin yung word na sorry. Thank you. Please. If there is salvation, there is joy of forgiveness, there is also repentance. Pero wag natin pag-isahin yung forgiveness at repentance because they are different. So, ang repentance pala it is a change of mind, attitude, and direction. Yung pagsisisi. So, example natin is si Saul, or ang pangalan niya, ngayon, nung siya ay naligtas or na-save is si Paul, si Pablo. Noon, grabe yung mga pinagagawa niya, pinapatay niya pa yung mga Kristiyano. I know that's very popular story of an apostle, Paul. Tapos nung tinanggap niya si Jesus, God forgives his sin, nakarumal-dumal, mamamatay tao. And then there is repentance. He repented. And ano yung repentance na sinasabi natin? Change of mind, attitude, and direction. Ano bang direction ng buhay mo ngayon? Another meaning is turning from something. So there is change, repentance. Ang pagsisisi, hindi mo lang sasabihin na nagsisisi na ako. Ang pagsisisi pala ay huwag mo nang gagawin yung mga kasalanan na yon na dati mong ginagawa. Kasi nga nag-repent ka na. Kasi kung ginawa mo ulit yun, that's useless. That's not repentance. Hindi yun pagsisisi, kalokohan yun. Sabi sa Biblia. Okay, para may verse tayo. Sa Acts chapter 3 verse 19, sabi dito, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Repent, magsisi ka sa mga kasalanan mo. At ang pagsisisi na yun ay, it is turning from something. Turning from bad to good. Kung dati sinungaling ka sa mama at papa mo, nung naintindihan mo na yung salvation, hindi ka na nagsisinungaling na nangupit ka ng 5 pesos. Parang isa din na tandaan natin na all sins are same. Walang malaki at maliit. Yes. So, white lie, that is still a sin. So, kung dati mahilig ka mag-white lie because you have your own reasonings, pag pala naintindihan na natin ang salvation, you should repent. And if that is a repentance, pagsisisi, yung tatalikuran mo na siya, hindi mo nang gawin. Huwag mo nang tingnan ulit. I know mahirap siya. Kasi, even me, nasa stage ako na kailangan natin ng true faith and trust in God. So, ang repentance, magkasama sila ng trust and faith. Kasi kung wala tayong trust sa Panginoon at faith sa Kanya, hindi natin magagawa yung repentance. Yung forgiveness pa nga lang eh. How more sa repentance? Magbago ka. Ayan. So, we need to trust God na pag magbabago tayo, magiging okay lahat. Na yung fulfillment na binibigay ng mga kasalanan na ating mga ginagawa ay mas doble yung fulfillment na ibibigay ni Lord sa atin pag tayo ay nag-obey sa Kanya. And salvation, it is a source of blessings. Yes. If you are saved, sasagutin ng Panginoon yung mga dasal mo. Merong verse kasi sa Biblia na bakit minsan dasal tayo ng dasal, hindi nakikinig ang Panginoon.
And yung isang sagot ng pastor is, because you are not saved yet. Maraming parang mga argument about this na yung hindi nga siya na-save, parang nasagot yung prayers niya. But God only knows. Then lastly, of course, eternal life. Salvation is life with God or eternal life. Makikita ito sa Hebrews chapter 10 verse 10 to 12 and 1 to 4 and Romans chapter 6 verse 23. Titingnan na lang po natin sa Bible natin. So, yung how to accept Jesus or how to accept that gift is, ito yung paulit-ulit na ni-preach na ng mga pastors natin sa mga young people ngayon. Sige, sabihin ko. Acceptance. I-accept natin si Jesus in our life through prayer. So, pwedeng yung pag nagsisimula pa lang tayo, you are in a church, tapos may tatawag na, sino sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon ngayong oras na to? Tapos, if your heart is beating so fast, and parang may nagsasabi sa'yo na, go, 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 that's the Holy Spirit, go. Go and cry. Go and tell God, I am here, I am accepting you, Jesus Christ, as my Lord and Savior. Please help me. Yan. So, doon tayo nag-start. Doon ako nag-start. After that, pag mas naiintindihan na natin while reading the Bible, of course, doon na, in your room. What I did is, I kneel. Lumuhod ako, and sabi ko, Lord, pakilala mo nga yung sarili mo sa akin. Gusto ko makipagrelasyon sa'yo. So, by faith, I believe, naniwala ako na may isang Panginoon na kahit hindi ko siya nakita or hawakan, meron siya. And then, nung naniwala ako, inaccept ko yung regalo niya na yun. And that is His Son, Jesus Christ. And while accepting it, by praying in my room, it's me and it's Him only. Dalawa lang kami. Yes. Physically, I am alone. But I can sense His presence because yun ang faith ko. And then, that time, habang nakanila ko, there is acknowledgement or there is confessing of my sin. So, kailangan pala na i-acknowledge mo that you are a sinner. And then you confess that sins. Pero para ma-confess yun, kailangan nating tanggapin na tayo ay makasalanan. Na gumawa tayo ng kasalanan. Kasi may mga tao na hindi nila ina-accept that they are sinners. Ang sabi nila, wala akong ginawang kasalanan. So, in order to accept that salvation, we need to confess first or we need to acknowledge that we are sinful. Yes. And then, andun na yung trust. Because of my faith, I trust God even though hindi ko siya nakikita. And then, I acknowledge that I am a sinner and I confess all my sins to Him. Umiyak pa ako that time. So, ngayon lang to. Yes, that's 2019. And then, inaccept ko si Jesus. Kasi akala ko, kilala ko na siya pero hindi pa pala. And, nagpatulong ako sa Kanya. Naturuan niya ako nung ways niya. And then, of course, ang tanong, bakit ba kailangan natin ng salvation? Bakit ba kailangan natin si Jesus in our life to be saved? Dahil sa kasalanan, kaya kailangan natin ng Savior. Kasi ang sabi niya sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan. Okay, saan pa kasi ito nagsimula? In the beginning, okay, sa Genesis chapter 3 verse 1 to 13 to 23, basahin na lang po natin yan sa Biblia natin. Ito ay ang istorya ni Adan at Eva at ang serpent. Ang minana natin is kasalanan sa mga ninuno natin, which is Adam and Eve. Psalms chapter 51 verse 3 to 5. Sabi niya dito, for I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Habang tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Of course, they regret it. They repent. Pero, lahat ng kasalanan may consequence. God forgive us. But,
He will discipline us. Yun ang tatandaan natin. Once na you are saved and you accept Him as your Savior, you are part of His kingdom and anak ka na niya. And minsan nagkakasala tayo and always say, sorry, Father, repent, wag mo nang gawin ulit, wag mo nang ulitin. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad na tayo ng Panginoon, wala nang consequence yun. Yung mga kings nga niya noon sina King David, di ba, nung natempt siya kay Bathsheba. Nagkasala si David. Nag-repent siya actually. Nag-ask siya ng forgiveness. How many years? And God forgive him. Pero, ano yung consequence? Nagpatayan yung mga anak niyang prinsipe. Namatay yung unang anak niya kay Bathsheba. So, how more if you are not saved? Ang sabi dito is, the wages of sin is death. And what is that death? That's hell. Impyerno. Para po ito sa mga tao na naniniwala sa impyerno at hindi naniniwala sa impyerno. There is hell. Nung tayo nagkasala, God hides His face. Isaiah chapter 59 verse 2. Basahin nyo na lang po. Sabi natin kanina, He is holy. Santo siya. Walang kahit isang perfecto, sinasabi natin. But if you are saved, sana man lang magwawin natin yung dapat natin gawin para naman magpaka-linis para sa Panginoon. Jesus is the only one perfect nung siya'y naging tao. Pero sana bilang isang Kristiyano na sinasabi natin or believer, gawin naman natin yung responsibility natin para magpakalinis kasi God is holy. Minsan nga pag nagdadasal ako at alam kong may ginawa akong kasalanan, alam ko na ang dumi-dumi ko sa harap ng Panginoon ko. Always ask forgiveness and repent. Para naman mabango yung dasal natin or mabango yung praises natin like one eternity later. Mahirap po na magpakalinis, pero kailangan natin gawin kahit man lang magpakalinis sa ating Panginoon na perfect. Meron sana sa atin yung hiya na wag natin laging take for granted yung love niya sa atin. My last sharing is John 14:6. That's the favorite memory verse of my father. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus lang. Walang iba na pangalan or walang iba na Diyos na Savior kundi si Jesus. Jesus said, ako ang daan, ako ang tunay, at ako ang buhay. Walang iba na makakapunta sa Ama except dadaan sa akin. And that is salvation. Maraming salamat po. God bless.